Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Muli ito ang inyong lingkod, Coach your National Master Roderick Nava. Ayan, bago natin pasadahan ang game number 2 dito sa round number 6 na ongoing na FIDE World Cup, atin munang pasadahan ang game number 1, round number 6. Okay, so ito yung sa bakbakan nila Super Grandmaster Sam Shankland ng USA versus Super Grandmaster Sergey Karyakin ng Russia. Okay, so atin munang alamin ang kanilang pinanggalingan kung papaano sila nagharap dito sa round number 6. Sa round number 5, inubos ni Shankland si Super Grandmaster Peter Svidler. Ayan ang ilang beses nang nagkampiyon sa Russia. No, Russian champion yan, ilang beses na eh. So, 1.5. So, 2 games lang sa standard games. At samantalang si Super Grandmaster Sergey Karyakin naman ay tinalo si MVL sa malagit-gitang, second rapid tiebreaker games. Git-gitan talaga silang dalawa mga kamatyas. Kaya, nung sila ay nanalo, nagharap sila dito. Okay, so alamin naman natin kung anong nangyari sa kanilang bukanang game. White dito si Shankland, black si Karyakin. Tingnan na kagad natin. Shankland played C4, English opening. At nag-E5 naman si Karyakin, mainline. Nag-G3, nag-C6. Ayan, interesting ang idea. Gusto kagad mag-D5, mabuo kagad ang control sa center. Nag-Knight F3, threat ang pawn sa E5. Nag-advance E4 para may threat sa knight. Nag-Knight D4, nag-D5. Ayan, para may mainam kagad na control sa sentro. Nag-C takes D5, nag-Queen takes D5. May tempo attack sa knight. Nag-E3, depensa. Nag-Bishop C5. Opening pa lang, ayaw ng patahimikin ni Karyakin, no? Nag-Knight C3. Ayan, tiniret ang Queen sa D5. Umilag lang Queen E5. And then, nag-D3. Ayan, para bigyang buhay mamaya ang Dark Square development. Break na rin sa nang iipit na pawn sa E4. Nag-E takes D3. So, ano ba mangyayari kung ang capturein ay ang Knight? Pag kinapture yan, capture, Queen takes D4, mayroong Bishop E3, then mababawi din naman yung pawn sa E4. Pagpalagay natin sa B4 pumunta para may threat nga naman sa B2, mayroong simpleng D takes E4 at kapag tumagpas sa B2 ay mayroong Bishop D4 ang idea, tatagpasin ang pawn sa G7. So, pag nag-F6, mayroong Knight D5. Ayan, discovered attack, then magkakaroon na ng Knight C7 check. Ayan, gulo-gulo na yan mga kamatyas. Okay, so kaya dito, ang pinili ni Karyakin capturein ay yung pawn sa D3, nag-Queen takes D3. Siyempre, hindi pwedeng Bishop kasi mayroong capture. So, hindi makakapture yan gawa ng open check. So, balik tayo. Nag-Queen takes D3, nag-Knight F6 develop lang, Bishop G2, nag-Castle, Castle, at dito nag-Rook D8 para mas lumaki ang pressure sa Knight. Nag-Knight F3 at yan ang novelty dito ni Shankland mga kamatyas. Kasi nangyari na to before noong 2018, ang ginawa ng puti ay Queen C2, nanalo ang puti. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, balik tayo dito sa new move. Nag-Knight F3, so may atake sa Queen, may atake rin naman sa Queen sa E5. Ang ginawa, nakipagsabayan dito si Karyakin, Rook takes D3, Knight takes E5, nag-Rook D8, at dito nag-B3 para naman bigyang daan ang development ng Dark Square Bishop. Kasi parang ipit yung Bishop po kasi hindi maka-Bishop dito, kontrolado ng black yung D-file. Nag-Bishop E6, nag-Bishop B2, nag-Knight A6. So dito, nung tiningnan ko, bakit hindi inistorbo kagad ang development? Halimbawa kung mag-Rook D2 para bakbakan ng pressure ang puti, mayroon lang daw Rook FD1. Ayan, mayroon pa kasing back rank eh. Di naman pwedeng kumapture sa Bishop kasi may Knight A4. Ayan. Knight A4 muna kasi pag chumik may harang eh. Knight A4 muna. So double muna Torre at Bishop kapag nag-Rook C2. Then capture muna. Knight takes Bishop para mayroong Rook D8 na. Okay? So balik tayo. Pag Bishop B2 kaya minabuti na lang ni Karyakin na mag-Knight A6 develop. Ang ginawa nag-Rook AD1. Ayan. Kasi nga mag-Rook dito na talaga yan. Tutuluyan na yan. Nag-Bishop E7, nag-Knight E2, nag-Knight B4. Ayan, atake naman sa pawn sa A2. Nag-Knight D4, hindi na pinansin ni Shankland. Nag-Bishop D5, iniwas naman ang Bishop. Bakit?
Ano na naman ang mangyayari kung tagpasin ang pawn sa A2? Mayroon daw knight takes E6 at kapag nag-F takes E6, mayroong rook takes D8, rook takes D8 and rook A1. Ayun. So may bawi, tatakas yan. Knight B4, rook takes A7 at pagpalagay ng mag-rook D1 check, isang bishop F1, wala pang ganong kalakas na kasunod. And may rook takes B7 coming na. Mayroong rook A8, annoying check sa ilalim. Ayan mga kamatya. So kaya ang ginawa dito, iniwas muna ni Karyaki, nag bishop D5, nag A3. Pagkakataon naman na ialis na yung pawn sa pagkakabitin, may tempo attack pa sa knight sa B4. Nag knight A6, nag B4, at dito nag bishop takes G2, nag king takes G2, then nag C5. Ayan, para lumambot yung solid pawn chain. So nag knight F5, nakakuha ng tempo naman si Shankland, obligado pang mag-react, nag bishop F8 at nagkaroon ng pagkakataong makapag B5. Kasi kung ka-capturing yung pawn sa C5, hindi ka aya-aya mga kamatsas eh. Alam mo, ka-capturing yan, may knight takes C5 eh. So mawiwik yung A3, may knight A4 mamaya. So ang ganda ng black dito. Natulungan pa yung knight para ma-activate talaga. So kaya tama lang yung B5. And nag-knight C7, may atake sa pawn sa B5, nag-A4, depensa lang, nag-knight FD5, at dito, nag-knight C4. Ano idea ng knight C4? Para syempre magkaroon talaga ng magandang control. Pwede mag-bishop E5, pwede mag-knight A5. Ayan, maganda talaga yung knight sa C4. And then, nag-G6, neutralize naman ang knight sa F5, na paatras, knight H4, at dito, nag-knight B6. Ayan ang idea dito ni Karyakin. Pag capture, magkakaroon nga ng double pawn, paki-imagine nyo po, pero mabubuksan naman yung A file at magkakaroon ng pressure ang puti sa A4. So dito, nag-rook takes D8 muna, rook takes D8, saka kumapture sa B6 para pag-capture ni Karyakin walang tempo attack sa A4. Ang ginawa, nag-knight F3. So binalik na yung knight para wala ring rook D2. Then bumalik naman, nag-rook A8, talagang binigyang diin ang pawn sa A4. Kumounter, nag-bishop E5, threat sa knight, umilag, nag-knight E8, and nag-rook A1. Ayan, so depensa muna sa pawn sa A4. Nag-F6, neutralize sa bishop, umatras ulit, bishop C3, nag-king F7, at minaniobra naman yung knight, punta sa C4 na naman, kagaya nung kanina. Yan talaga ang perfect square sa knight pagka ganyang itsura eh. Nag-bishop D6, nag-king F1, king E6, ayan na. King must be active dahil endgame na ito. King E2, nag-H5, nag-king D3, nag-bishop C7, nag-F4 para control lang, walang bishop E5 mamaya, nag-knight D6, nag-E4. Ayan, ginamit na para talagang may mainam na control sa sentro. So dito ang evaluation hanggang dito equal pa rin. Yun nga lang, nung tumira si Karyaki ng F5, ay tumalo ng evaluation sa clear positional advantage for white. So dito para manatiling equal, ang tira lang daw ay G5. Yan lang daw ang tira, equal. Pero dako na tayo sa F5, nagkaroon ng pagkakataong maka E5 si Shankland. Good move. Then umalis, knight F7, king C4. Ayan, siguro ang in-expect dito ni Karyakin yung knight lang ang ilalagay sa C4. Pero yung king kasi ang ganda eh. Oh. Tapos may mga break mamaya ng A5 na pwedeng makuha yung C5 pawn. So napaka-active ng king dyan. Wala ring pasok yung king sa D5. Okay, so dito nag-king E7. Ayan. Binakante ang E6, maaaring imaniobra ang knight dyan. Yan ang diskarte. Nag-knight F1, maniobra din. Idea, knight E3, knight D5. So dito, decisive advantage na. No? Tumalon kagad ng lamang ng puti. Nag-knight D8, nag-knight E3, nag-knight E6, nag-A5. Good move. Ayan. Yan ang may kalaliman dyan mga kamatyas. Ang ganda ng bitaw na yan. Nag-B takes A5, nag-B6. Another interesting move. Pero dito, sapat na raw ang knight D5 check. Sapat na daw yan. Ito binigay na continuation mga kamatyas. King F7, capture din. Tagpasin ang pawn sa C5. Rook D8, bishop takes A5. Nag-knight E6 check, king B6. Ayun. So target naman yung pawn sa B7. Rook D7, depensa lang. H4 para wala ng break na G5.
Rook D3, King takes B7, Rook takes G3, then B6. Nakapitas nga ang block ng pawn sa G3 pero kapag naihatid na ang pass pawn sa B6, ilang hakbang na lang yan mga kamatyas. Napaka-delikading yan sa sitwasyon ng block. Okay? So, pero dito, nag B6 ang idea, sacrifice. Pag kinapture, may knight D5. Double nga naman mga kamatyas. Okay? Then, nag bishop D8, nag rook D1. Control naman sa D file. Nag knight D4. Ayan, ipinasubo na yung knight, no? So, dito, nung inanalyze ko, bakit hindi i-push ito para makapanggulo-gulo sa kabila, no? Ang gagawin daw ay rook D6. Ayan. O D8-3 para makapanggulo-gulo. Mayroon daw knight D5 check. So, king F7 hanggang sa maka-rook D7 check. Yun ang idea para makuha yung D7 square. At kapag nag-king F8, may rook takes B7. And kahit na mag-A2 yan, mayroong rook A7. Suctatious mga kamatyas. Eksakto pala yan. So, decisive advantage for white pa rin. So, dito, nanggulo si Karyaki, nag-knight D4, nag-knight D5 check, king F7, nag-bishop takes D4, nag-C takes D4, at dito, nag-rook takes D4, nag-rook C8 check. Ayan. So dito, sabi ko kako, bakit hindi mag-A4 na naman para may panggulo-gulo? 'Di ba? Sa akin kasi yung mga nakikita ko laging kino-consider ko yung mga panggulo-gulo na pwedeng gawin, no? Yun pala may knight C7 lang. So, wala rin pala nakatrek yung tore. Siyempre, di pwedeng mag-rook A5, may rook takes bishop, mabibitin. So, kapag naman ang ginawa dito, nag-rook C8. Okay, pin lang. Kasi kung ka-capturein, bishop takes knight, B takes C7, merong kagad direct threat na rook D8. Kapag naman nag-rook C8, mayroong rook D7 check, king E6, then rook G7. Ayan. So, itong po naman sa A4, wala. Pag nag-A3, isang king B3 lang, maaabutan na yan. Okay? So, hindi dapat katakutan. Lamang pa rin ng puti. Babagsak pa yung pawn sa G6. Ayan. At kapag naman ipinush A3, ayun na, diretso na nga rook D8. Walang A2 kasi kakapturin lang yan. Nasa likod pa na magpo-promote na pawn. Okay? So, yan po ang mga kalikalikot niyan na dapat alisto tayo sa bahagi ng ina-analyze natin in advance. Yan ang nangyayari sa kanila eh. Talagang masinsin nilang ina-analyze yan. So, balik tayo sa continuation ng analysis. Rook C8, King B4 lang daw, Bishop takes, and then Rook D7 check. King E6, Rook takes C7, capture, King D7, then King takes A4, King takes C7. Ayan, dito sa sitwasyon na to mga kamatyas, sa King and Pawn ending na ito, tig-apat na pawns, pero, ayan, tig-apat yan, di ba? Pero dito, winning ang puti kasi mayroong stable pass pawn eh. So ito, ano yan, magagapang ng puti ang pawn sa B7 eh. Ito continuation, King B5 oh. King D7, King B6, King C8, then H4. Ubus tempo muna. So, obligado King B8, di ba? Di pwedeng lumayo yung Black King sa B7 eh. King B8, may E6. King C8, E7, ibibigay na talaga yan. King D7, King takes B7, King takes E7, then King C7. Gravacious mga kamatyas. Kasi dito napaka-active ng White King kumpara sa passive na King sa E7. So dito may dalawang tira. Isa-isahin natin. Isang King E6 at isang King E8. Unahin natin yung King E6. Pag nag-King E6, ito gagawin. May King D8. Sisiksikin ng Black King para talagang hanggang sa makapenetrate, makuha yung G6. Ayan dito, nag-King D6. Pero tingnan muna natin, ano ba mangyayari kung makipagsabayan ng Black? Halimbawa, King D5 ang gawin. So, King E7, King E4, King F6, King F3, King takes G6, King takes G3, and King G5 muna. Depensahan muna ang F4 at ang H4. So, intayin muna ang King kung saan pupunta. Halimbawa, magpunta sa F3 o di tagpasin yung pawn sa F5. Diba? So, walang natagpas yung Black. Kapag nagpunta sa H3, tagpasin yung pawn sa H5. Ayan, kapag bumalik dyan, di mag-King G5, at least wala nang harang yung H, o kaya yung kanina, yung F, yun ang magdidire-diretso para makapromote. Okay, yun ang technique na gagawin. Okay, so ibig sabihin, pag sumabay ang Black sa ganito, talo Black. Kaya dito, King D6 ang ginawa, may King E8 naman. King E6, King F8, then King F6, King G8. Ayan ang mangyayari mga kamatyas. Obligadong bumitaw ang King.
Then, king G7, kuha na ang pawn sa G6. Susunod dyan, yung pawn sa H5. So, end wines na ang white dyan, mga kamatsas. Kasi magpo-promote na yan. Okay, so balik naman tayo doon sa... Balik tayo dito. So, paano naman kapag nag-king E8? Mayroong king D6, king F7, king D7, king F6, king E8, king G7, king E7, king G8, king F6, king H7, king F7, and king H6, king G8. Yan ang technique dyan. Okay, na obligadong titira na ng pawn kasi wala nang gagalawan ng black king eh. F takes G5 check, king G6, king F8, king H7, then king F7, and magdidire-diretso na yan. Ngayon, kapag nag-king H8, o di ito pa rin, G6 pa rin. Parang still may pero may move pa eh. May gagalawan pa eh. G7 check, king H7, then queen, king H6, and matchas sa G6 mga kamatyas. Okay, so yan ang lawak niyan mga kamatyas. Kapag ganyang pumasok sa ganitong king and pawn ending yung kanina, yung tag-apat na pawns. Kaya, so may background na tayo na maaari palang magkaganon. So balik tayo. Nag-rook C8 talaga dito si Karyakin sa tunay na nangyari, no? Hindi, tiningnan ko lang yung A4 kanina na posibilidad kung makakapanggulo. So, rook C8 check, nag-knight C7, ayan. Iniharang ni Shankland yung knight. Nag-bishop takes C7, nag-rook D7 check, king E6, rook takes. Yan ang nga nangyari mga kamatyas. So, kinapture ni Karyakin at nakaisa dito si Shankland sa napakagandang king and pawn ending na ito na tag-apat na pawns. Agaya ng ating nakita, wala talaga. Talo yan. So, king C4, nag-king C6, king D4, nag-B5, and nag-H3. Nag-resign na dito si Karyakin after H3. Kasi wala eh. Pag nag-B4 dito, king C4. Diba? Laglag na yung pawn. Kapag naman nag-king B6, mayroong king D5. Yan. So, kapag nagpunta, nag-B4, pwede makipagsabayan na, no? E6 na lang. Ayan. So, syempre, kapag nakipagsabayan, ito mangyayari mga kamatyas. Okay? E8 queen, B1 queen, may queen B8 check. Tangay ang queen sa B1. So, pagpalagay naman natin, dito kapag nag-E7, kapag nag-E6, ang gawin ay king C7 muna para ang idea. Pag nag-E7, may king D7, ang gagawin naman ay king C4. So, ito na nga yung nakita natin. King D6, king takes B4, king takes E6, then king C5. Mapipisa ang black king dyan, mga kamatyas. Makakapasok at makakapasok talaga. So, king E7, king C6. Ayan na naman, no? So, pagka king E6, H4. May extra tempo pa eh. O, anong gagawin? King E7, o di ito na nga yung kanina. King C7. Mapa-king E8 or mapa-king E6, papasok at papasok. Okay, nakita na natin kanina at hanggang sa makuha yung pawn sa G6. Gravacious itong endgame na ito mga kamatyas. Kaya dito pag H3 ni Shankland, nag-resign na si Karyakin at naunahan ni Shankland sa game number 1. Sa game number 2, kinakailangan na lamang ng tabla, knockout na si Karyakin, yun ang kondisyon. Pero mamaya i-analyze natin ang mga nangyaring kaganapang bakbakan sa game number 2. Okay, so yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat muli at sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, comment nyo na lang sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach Sir National Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.